Alam mo ba kung anong pinakamasakit para sa isang magulang? Yung araw na maramdaman niyang wala na siyang puwang sa buhay ng mga anak na pinalaki niya, na pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, siya pa ang naiwang mag-isa. Sa isang tahimik na baryo, nakatira si Mang Rene, isang ama na buong buhay ay inialay para sa kanyang 3 anak, sina Ramon, Roger, at Regine. Mag-isa niyang itinaguyod ang mga ito matapos pumanaw ang kanyang asawa. Araw at gabi siyang nagtrabaho bilang karpintero. Kahit sugatan at kalyo na ang mga kamay, hindi siya tumigil. Basta't makita lang niyang kumakain at pumapasok sa eskwela ang mga anak niya, masaya na siya. Madalas siyang umuwing pawisan, may dalang ulam kahit simpleng tuyo lang, pero ngiti pa rin ang bitbit. Kasi para sa kanya bawat pagod ay may halaga. Para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Dumating ang araw, natupad ang pangarap ni Mang Rene. Nakapagtapos sila. May kanya-kanyang trabaho, bahay at pamilya. Ngunit habang umaangat sila, tila unti-unti namang nakakalimutan ang taong dahilan ng lahat. Nang tumanda siya, madalas na siyang magkasakit. Nakita-kita ang mga anak para pag-usapan kung sino ang mag-aalaga sa kanya. "Ako ang dami kong trabaho at ayaw ng asawa ko," sabi ni Ramon. "Ako rin, may mga anak na ako. Paano ko pa maaasikaso si tatay?" Dagdag ni Roger. "Kung sa akin naman, baka mahawa ang mga anak ko, palaging may sakit si tatay," sabi naman ni Regine. At sa huli, napagkasunduan nilang salita na lang. 1 buwan dito, 1 buwan doon. Pero habang tumatagal, ramdam ni Mang Rene na ayaw na nilang magtagal siya. Minsan nakikita niyang nagbubulungan ang mga anak. May mga araw na nakakalimutan siyang kausapin o bigyan man lang ng gamot. Isang gabi nakaupo siya sa labas, pinapanood ang mga bituin. Tahimik siyang napaluha at bumulong. Noong mga bata pa sila, madalas nila akong yakapin at kamustahin. Pero ngayon, bakit parang ibang tao na ako sa kanila? Kinabukasan, nagdesisyon siyang bumalik sa lumang bahay nila kasama ang tapat niyang aso, si Bantay. Araw-araw, binubuksan niya ang lumang aparador at tinitingnan ang mga larawan ng mga anak niya. Ngumingiti siya habang may luha sa mata. Kahit nasaktan siya, hindi nawala ang pagmamahal niya. Sa isang papel, isinulat niya, "Hindi ko hinihingi na suklian niyo ang lahat ng ginawa ko. Ang gusto ko lang, sana maalala niyo na bago niyo narating ang pangarap ninyo, may isang amang handang magutom, mapagod at masaktan para lang makita kayong masaya." Makalipas ang ilang buwan, natagpuan si Mang Rene ni Aling Tess. Tahimik, nakangiti, yakap si Bantay. Wala na siya at doon lang dumating ang mga anak niya. Doon lang nila naramdaman ang bigat ng pagkukulang nila. Ngayon, sa tuwing dumaraan sila sa lumang bahay, parang naririnig pa rin nila ang boses ng kanilang ama. "Anak, mahal na mahal ko pa rin kayo." Aral ng kwento, ang tunay na pamana ng isang magulang ay hindi lang ang makitang matagumpay ang anak sa buhay, kundi ang makita ring may puso silang marunong tumanaw ng utang na loob at magbalik ng pagmamahal. Ang pag-aaruga sa magulang ay hindi obligasyon na pinagpapasapasahan, kundi isang karangalan